O, diba? Di ako nagmukhang kalaban ng gobyerno dyan. So, ito na. Proceed na tayo agad dito sa aming second tourist destination sa may Ilocos, ang Malacanang of the North, as in Northern Europe. Also known as Marcos Mansion or Marcos House. Bahala kayo. Sa mga hindi nakasubaybay sa aking Ilocos Adventure Series at magtatanong paano ako napadpad dito, panoorin nyo doon sa part 1 para hindi tayo paulit-ulit. 70 pesos pala ang entrance fee dito. Pag senior tesoro ka, 50 lang. Pag taga dito ka naman, 10. At pag PWD, libre lang. Diyos ko, yaman-yaman yun na. Nagpapa-entrance fee pa kayo. Pagpasok mo, ganyan yung makikita mo malamang. Ganyan po yung itsura ng sala nila. Sa gilid dyan, mayroon isang musical instrument na ano bang tawag dyan? Bandurya? Saxophone? O ano? Basta hindi ako maalam sa mga instrument na ganyan. Di man ako magkakapera dyan kahit alamin ko pa kung anong tawag, diba? Dito naman yung dining area namin. Dito kami sabay-sabay kumakain ng pamilya ko. Kasama ko sina Kuya Bongbong at Ate Amy. Doon yung pwesto ko. Sa likuran ng bahay nila, mayroong isang malawak na parang event place. Ayan may mga nagsiset up nga ngayon ng mga table at upuan. Siguro may gaganapin ditong meeting daaban si mamaya. Actually, ang ganda ng view dito sa may likuran ng bahay nila. Nakaka-relax yung tanawin. Ayan kitang-kita mo na yung dagat. Dagat ba yan o ilog? Bahala kayo. Akyat naman kami ngayon sa taas. Pakibilis-bilisan naman po umakyat, Madam Imelda. Imelda Papin. Ang lawak din ng sala nila dito, ha? Bukod pa yung mga kwarto. Dito makikita mo na yung mga kwarto nila, Bongbong, Amy, ganun. At saka yung mag-asawa. Dito pala yung kwarto nila Imelda. Di ko lang sure kung si Imeldan Lod or si Imeldan Pering. Charot lang. Taga sa amin yung Imelda na tinutukoy ko. Susubukan ko lang dumungaw dito sa bintana nila para ma-feel ko naman maging isang first lady noong sinaunang panahon. Why? Taray, naka-split type ang aircon. May isa pang kwarto dito na ginawa na nilang mini museum. Dito makikita yung mga damit ni Imelda, yung mga lumang maleta nila na made of leather. Siguro ito yung mga ginamit nila nung nagpunta sila sa Hawaii. Tapos ang dami pang mga gamit na siguro may mga sentimental value ito. Ayan may mga lotion, Nivea. Siguro yan yung mga pabagahin nila na hindi na-claim sa DTI. Andito rin pala yung tabo ni Hazel Sheffy Cooking In na. Ayan nawasa. Malawak din ang balcony nila dito sa taas. Balcony ba tawag dito? Yung parang terrace ba? Bahala kayo. So yun na po ang napapaloob sa Malacanang of the North. Wala ako nakitang Talano Gold, sayang. May mga kainan na rin dito paglabas mo, mga empanada, milk tea, ganon. Kaso di pa oras ng pagkain namin, kaya di kami kumain. Baka maiwanan pa kami ng service. Ganito kasi mahirap pag joiner ka lang, hindi mo hawak yung oras mo. Next and third destination namin ay dito sa may Cape Bojador Lighthouse. Tama ba yung pag-pronounce ko? Bahala kayo. Pagdating namin dito sa may parking na may marami na ring bilihan ng souvenirs, sumakay pa kaming tricycle papunta doon sa mismong lighthouse na worth 10 pesos per pasahero. Kung saan sobrang lapit lang pala. Diyos ko, naglakad na lang sana kami. May overlooking view siya, pero so-so lang yung ganda para sa akin. Sinubukan naming umakyat hanggang doon sa may lighthouse, pero hindi na kami pumasok sa loob. Bukod kasi sa may entrance fee na 50 pesos, parang hindi ko siya bet na pasyalan, ganon. Buti na lang, habang nakatambay kami dito sa labas, may nakakilala sa aking follower. Kaya ayan, nag-picture taking na lang kami. Bale, sila lang dalawa ng kapatid niya ang bukod tanging nakakilala sa akin dito sa Ilocos at nagpa-picture. Nakaka-proud lang na may nakakakilala pala sa akin. Akala ko kasi yung nanay at tatay ko lang Naglakad na lang kami pabalik doon sa may parking. Sayang kasi yung 10, binili na lang namin ng ice candy. Hindi ako masyadong nag-enjoy dito sa lighthouse, pero na-enjoy ko naman yung pagtitig doon sa mga militar. Madami kasing mga militar na nakaaligid dito, B. Sabi ko, wag na sila mag-abalang pumunta pa dito. Di ko naman kailangan ng PSG. Charot. Next destination, Caporporawan Rock Formations. Bago namin baybayin ito, kailangan munang magbayad ng environmental fee worth 30 pesos each. Habang papunta na kami doon sa Caporporawan Rock Formations, na-amaze na ako, B, sa mga nadadaanan namin kasi may mga mangilan-ngilan na akong nakikitang mga Wayne Mail. First time ko kasi makakita ng Wayne Mail sa personal. At isa ito sa mga bagay na na-excite akong makita dito sa Ilocos. Kung saan gusto kong mag-picture talaga ng malapitan, ganon. Buong akala ko nga itong next destination namin ay sa may Bangi Wayne Mills na, hindi pa pala. Mas marami parang makikitang ganito doon. Tanghali na kami nakarating dito sa may Caporporawan Rock Formations. Pero hindi pa ito yung destination namin for lunch. Kaya ayan, kumain na lang muna kami ng empanada. Ganon yung tamang pag-pronounce, empanada. Tumpoy labaya oras kasi mamaya pa kami magla-lunch talaga. 80 pesos ang isang order niyan. Malaki at busog sa sahog. First time ko pala kumain ng Ilocos empanada. May mga natikman naman akong ibang empanada, pero hindi galing Ilocos. Galing siyang i-high coast. Masarap daw ito lagyan ng pinakurat na suka bago kainin. Unang subok ko, hindi ko masyadong na-realize yung lasa. Kasi sobrang init. Nagkandapaso yung dila ko ba?
Hanggang sa habang tumatagal, nung medyo lumamig-lamig na, doon ko na siya nananam ng maigi. Ang sarap, Diyos ko. Kasing sarap ng longganisa nila. Tapos yung cover niya na dough, guys, masarap din. Malambot. Kaya wala kang ititira talaga. Hindi gaya ng mga empanadang natikman ko. Ang tigas nung dough na ginamit, tapos ang kapal pa. Kaya kapag naubos ko na yung laman sa loob, di ko na kinakain yung dough na natira. Ganun. Pero dito simot ko talaga, B. Sayang nga lang hindi ka pwedeng mag-uwi or mag-take out kasi nga, direct to the point nila itong ginagawa. Maglalagay lang sila sa dough, tas babalutin kapag magpiprito na. Ayan, di ba naubos ko? After namin jumain ng empanada, bumaba na kami para maglakad papunta doon sa Kaporpora 1 Rock Formation. Sobrang init nito, B, tanghaling tapat. Kaya yung ibang mga kasama namin di na bumaba. Hindi naman ganun kalayo yung lalakarin. Papunta sa Rock Formation, matatanaw mo na agad. Sobrang init lang talaga. Pwede ring mag horseback riding kung gusto mo for 100 pesos. Kaso ayoko kasi naaawa ako sa mga kamag-anak ko ba. So dahil nga sa buong akala ko, dito na matatagpuan yung mga windmills talaga. Na baka wala na kaming makita sa mga susunod na destinasyon na pupuntahan namin. Ayun, sinulit ko na talagang mag-picture taking dito, B. Hindi na rin pala namin masyadong nalapitan yung sa may rock formation kasi sobrang init talaga. Ayun siya, tapos wala man kaming nakikitang mga dumidiretso doon. Ewan ko ba kung hanggang dito lang talaga pwedeng pumunta. Nagustuhan ko naman tong location pero hindi ako na-amaze doon sa mismong rock formation. Ang dami ko na kasing nakitang mas magaganda pa dyan sa Saudi. Ito'y pansariling pakiramdam ko lang naman ha. Makakaiba naman tayo ng taste. Makaalis na nga, nagmumukhang uling na ako dito ba? Pakainit, Diyos ko. Next destination, Santolan Annapolis Station. Naging MRT. So doon na pinuntahan namin ay dito na po sa may Bangi Windmills. Kung saan apakadami mo nang makikita mga windmills talaga. Hili-hilera ba? Kaso ang problema talagang pakainit. Diyos ko, 2:00 ng hapon kami dumating dito. Kaya imbis na makapaglakad-lakad ka pa para malapitan yung iba pang mga windmills doon sa may kalayuan, wala. Sumilong na lang kaming lahat dito sa may anino nitong malapit sa amin na windmill. Maganda mag-picture taking dito basta makuha mo yung tamang anggulo. Kaso hindi ako nakapag-picture talaga ng maayos kasi iniinda ko yung init. Ayan, nag-jumping rope na lang tuloy ako para mahil ko naman yung inner child ko ba. May magandang shot dito kung saan kita mo yung dagat tapos yung hampas ng alon habang background yung mga umiikot na windmills. Kaso di ko na nagawa. Nakakatamad na kasi maglakad sa malayo kapag sobrang init talaga. Wala palang entrance fee or environmental fee dito. Nakalimutan kong sabihin. Siguro mura lang ang singil sa kuryente nila dito, no? Kasi hangin yung source ng power supply nila. May generator kasi dyan sa loob ng windmill. At sa halip na gasolina yung magpaikot doon sa generator, yung hangin mismo ang gumagawa kaya nakakapag-produce ng electricity. Ganon. Ngayon, tara na sa Pagudpud, Ilocos Norte. Our next destination. But this will be a story for another what if. Este sa part 3 ng aming Ilocos adventure. Please follow me for more. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy.